Natupok ang higanting imahe ng Our Lady of the Most Holy Rosary Shrine sa Kasiguran, Aurora or Kasiguran, Sorsogon. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa korona ng imaheng gawa sa fiberglass. Naapula na ang sunog, patuloy ang investigasyon. At isa sa mga tinitingnang dahilan ay kandilang naiwang nakasindi sa ibaba ng dambana. Kabi-kabilang sunog sa Quezon City, nauwi sa trahedya ang sunog ng may masawing 3 bata. May report si Mark Salazar. Walang patid ang iyak ni Janine. Umalis sila mag-asawa at nabalitaan na lang na nasusunog ang tirahan nila sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Pasado alas 11 ng umaga. Pag-uwi ni Janine, hindi niya makita ang 3 anak nila na edad 10, 7 at 5. Kasama noon ng mga bata ang mga kamag-anak nila sa compound. Wala pa po nakakakita, dami na puro magkakamag-anak po yun, wala po. Lahat po sila nakalabas yung 3 bata lang wala. May naiwan po yung 3 pamangkin ko po, hinahanap ko po eh. Hindi naman po kasi namin alam na nandun pa sa baba. Ngayon, sobrang taranta po namin nandun. Makitid papasok sa lugar, ang pwede lang pumasok mga bumbero na nagbutas na ng pader para mapuntahan ang sentro ng apoy. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na nakontrol pasado tanghali. Pagdating ng Soko, nakumpirma ang sinapit ng mga bata. Tama ako sa kanila! Tama! Anong gagawin ko? Palit kami ng buhay, palit kami. Ayon sa BFP, magkakahiwalay na nakita sa 2nd floor ng bahay ang labi ng 3 bata. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog. Sa number of families po, 33 families na po sila na on our record. We don't have yet yung exact number of yung house po talaga. Pero possible mga nasa 15, mga ganun po. Sa Buena Vista, Guimaras, 6 na bahay ang natupok bandang alas 8:30 ng umaga. 6 na pamilya ang apektado at nasa evacuation center ng barangay. Nadamay rin ang ilang tindahan ng feeds, bigasan at butika. Lumalabas na sa tindahan ng bigas galing ang sunog na tinitingnan kung dahil sa problema sa kuryente. Halos 1 milyong piso ang halaga ng mga natupok. Humigit kumulang 15 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa nasunog na bodega ng mga upuan, plastic box, foam at tangke ng LPG sa Ilagan, Isabela. Damay ang ilang nakaparadang sasakyan sa labas. Patuloy ang investigasyon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 9 na ang nasawi sa doblet o kambal na lindol na naminsala sa Davao Oriental. May aftershocks pa rin at isa pang problema ang supply ng malinis na tubig. May report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Linog! Ramdam kaninang umaga ang magnitude 5.6 na aftershock sa gitna ng coverage ng GMA Integrated News sa Maray, Davao Oriental. Kusog na! Isa lang yan sa di bababa sa 1,000 aftershocks ng magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes, October 10. Kaya takot pang umuwi sa kanilang mga bahay ang mga residente. Mahirap na talagang tumira dyan, ma'am. So, saan kayo natutulog? Sa labas na, yung mga tent. Ayon sa MDRRMO, 80% ng mga nasirang water pipes sa Central Poblasyon ang na-restore na. Pero kapos pa rin sa malinis na tubig ang ibang lugar. Grape po, wala na. Wala na? Wala lang minsan may river. So dito kayo naliligo? Yes po. Yung maiinom? Palit. Mineral. Meron ng mabibili? Oh. Yung donasyon wala? Wala. Wala kaming natatanggap, ma'am. Wala po talaga kaming tubig dito. May ano po kami dito, puso, pero wala talagang mainom. Sa ibang barangay nga, paula-ula ang tulo sa kanilang sariling water system kapag nawawala ng kuryente. Para makatulong, naglagay ang 2nd Logistics Support Group ng Philippine Army ng water purifying system sa evacuation center sa Barangay Central Poblasyon. May dadalhin ding ganyan sa bayan ng Baganga. Nakapanlulumo rin ang bakas ng lindol sa bayan ng Lupon. Lagpas 1 oras ang layo mula sa Manay. Bitak-bitak ang lupa. Durog ang mga bahay. Ilang residente ang naninirahan muna sa simbahan. Dagdag pahirap ang ramdam pa ring aftershocks. 9 na ang kinitil ng lindol sa Davao Oriental ayon sa Office of the Civil Defense.
Mahigit 400 ang sugatan. Halos 900,000 individual ang apektado, kabilang ang mahigit 12,000 nasa evacuation centers. Simula naman kahapon ang 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Davao Oriental hanggang December 12. Sa mga lugar namang isinailalim sa state of calamity, umiiral ang 15-day price freeze sa mga panlutong LPG. Walang face-to-face classes sa public schools sa buong Davao Oriental. Gayon din sa ilang bahagi ng Davao de Oro until further notice. Sa Nabunturan, asynchronous muna ang setup ng mga klase. John D. Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 70 sinkhole na ang nakita sa Northern Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, 40 sa mga sinkhole ay sa bayan ng San Remigio. 16 naman sa Bogo City na epicenter ng lindol. At dahil may aftershocks pa, nasa huling tala ng PHIVOLCS ay umaabot na sa mahigit 12,000, sabi ng MGB. Posibleng madagdagan at lumalim pa ang mga sinkhole. Pinalilikas sa mga MGB ang mga nakatira malapit sa mga ito. Hinihintay naman ng Kapitolyo ang final report ng MGB na posibleng maging basihan sa ipatutupad nilang land use reclassification o rezoning sa mga lugar na may sinkholes at dinaraanan ng Bogof Bay Fault. 75 na ang nasawi sa lindol sa Cebu ayon sa Office of Civil Defense. Sinagot ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagkakadawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects nang dumalo siya sa pagdinig ng komisyong nag-iimbestiga rito. May report si Joseph Moro. Ang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure kanina ang unang pagdalo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang pagdinig kaugnay sa umunoy kinurakot ng mga proyekto kontra baha. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Inimbitahan siya para linawin ang proseso sa budget at sagutin ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Pangalan niya raw kasi ang nababanggit ng ilang kongresista tuwing kumukubra ng kickback batay sa affidavit ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. As far as his role is concerned or possible liability or accountability is concerned, that is up to the commission to decide on. Naungkat din sa ICI ang isinawalat sa Senate hearing na nagpakilalang security consultant ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldi Co na ilang beses muna silang nagdala sa bahay ni Romualdez ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. May mga pinangalanan din daw si Romualdez na kasama sa pagbubuo ng budget na inimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. No-show ang ipinatawag din ng ICI na si Kona at chairman ng House Committee on Appropriations mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, pwede silang humiling sa Regional Trial Court para ma-cite for contempt si Ko. Kung pagbigyan ito ay posibleng makapaglabas ng arrest warrant ng korte laban kay Ko. Ang Department of Justice inireklamo na sa Ombudsman ang 8 opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office na sangkot sa umunoy ghost flood control projects. Kabilang sa mga inihabla ng malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at si Sally Santos ng Sims Construction. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga inireklamo. Sabi ng Ombudsman, masasabit din ang ilan pang matataas na opisyal batay sa mga bank document mula sa Anti-Money Laundering Council. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli.
Para masugpo ang korupsyon at isulong ang transparency sa gobyerno, ibinalik ng Ombudsman ang public access sa mga SALN, Statement of Assets, Net Worth and Liabilities ng mga opisyal ng gobyerno kung saan makikita ang kanilang real properties at assets. Sa bagong memorandum na magiging epektibo 15 araw pagkalathala, may ilang inilatag na kondisyon. Di maa-access ang SALN na hindi hawak ng Ombudsman kung gagamitin ito para sa commercial purposes, mang-impluwensya o mangharas at kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pa. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Ang tanging hawak ng Ombudsman ay SALN ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Nakikiusap ang Ombudsman sa iba pang repositories na isa publiko rin ng hawak na SALN. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alerto sa lindol ang laging paalala sa publiko, lalo sa Metro Manila, na banta ang paggalaw ng West Valley Fault. Bukod sa pagtitiyak na matibay ang mga gusali gaya ng paaralan, pinasisiguro ring matibay ang mga ospital. May report si Sandra Aguinaldo. Hindi pa mapakinabangan ang Manay District Hospital. Isa ito sa mga napuruhan ng husto ng lindolin noong Biyernes ang Manay, Davao Oriental. Inilipat sa pinakamalapit na health center ang mga pasyente. Nagdulot din ng takot sa ilang ospital sa Cebu ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Naglabasan ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Apaw rin noon ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa Bugos City kung nasaan ang epicenter ng lindol. Kapag may mga ganitong pagyanig, ayon mismo sa Department of Health, dapat handa at matibay ang mga ospital. Make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Sa Metro Manila, ang kinatatakutang The Big One o paggalaw ng West Valley Fault ang pinaghahandaan. Sabi ni Secretary Ted Herbosa na inspeksyon na ang mga gusali ng mga ospital para tiyaking hindi sila guguho. Alinsunod sa DOH contingency plan, hinati sa 4 na quadrant ang Metro Manila at bawat quadrant may mga naka-assign na primary healthcare facility. Sa North Quadrant, naroon ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela at Quezon City. Sa West Quadrant, ang mga lungsod ng Mandaluyong, Maynila at San Juan. Nasa East Quadrant naman ang lungsod ng Marikina at Pasig. At sa South Quadrant, 2 ospital ang tutugon para sa Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pasay at Pateros. Ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan, na isa sa mga primary facility sa North Quadrant, may nakatabi ng mga generator set, hospital field bed, tents, medical equipment at gamot na tatagal ng 2 linggo. Kung dumagsa ang mga pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. Handa ring sumaklolo ang iba pang mga ospital sa mga kalapit na rehiyon. Pero paano kung di agad makarating ang saklolo? Dapat yang paghandaan ayon sa direktor ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa East Quadrant. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport? Para sa contingency, hihingi raw ang DOH ng pondo dahil 100 million pesos na lang ang Emergency Response Fund nila ngayong taon. Lubhang delikado ang mga lugar na dinaraanan mismo ng West Valley Fault. Sa Barangay Pembo, Taguig, na may 74,000 residente, tinatawid ng fault line ng isang kalsada at ang harap ng Pembo Elementary School. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa.
every year. No? So ina-update po namin yung SDRRM ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Sa Muntinlupa City na may mga barangay ring dinaraanan ng fault, nag-inspeksyon ng LGU sa mga government building at paaralan. Sa Pasay, bukod sa inspeksyon sa mga paaralan, namigay rin ng hard hat sa mga mag-aaral at guro. At dahil maraming nakatira at nagtatrabaho sa mga high-rise building sa Metro Manila, paalala ng isang structural engineer, dapat regular na nai-inspeksyon ang mga gusali. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.